Tignan niyo yung paa niya, oh. Pakita ng paa. Yan, ang dumi na. No? Paa ba ng dalaga yan? Sorry po. Ha? Ang dumi po. O diba? Nakakabilib mga kababayan kasi sa kadalaga niyang yan, baliwala sa kanya. Kumbaga hindi niya alintana yung hirap, pagod. Although, maintindihan naman natin siguro dahil mahirap talaga ang buhay dito. Sabi niya, para sa kanyang nanay na may sakit. Ba't ganun ka kasipag, ganun ka kabait? At bakit ganun mo kamahal ang iyong nanay? Kasi siya na lang pong isang nagmamahal sa akin. Wala na pong ibang tao. Sana lang pong meron ako. Wala ka ng tatay? Meron naman po, pero nagkagalitan kami. Ah, Kasi humihingi ako ng sa kanya pera, pabili ng bigas. Pero hindi siya pumibigay. Pinapagalitan pa niya ako. kaya nagtampuhan kayong dalawa. Opo. Matagal na kayo Broken family po kasi kami. broken family. May pamilya yung tatay mo. May jowa po siya. Alala. Ilan taon na yung tatay mo? Same lang sila ng mama ko. Pero may girlfriend pa siya. Hmm. Tapos pinabayaan na kayong magkakapatid. Mm-mm. Pinabayaan na rin niya yung mama mo. Ay, nakakasakit naman. So hindi na kayo nag-usap? Hindi ko na siya kinakausap. Ilang taon na kayo hindi nag-usap ng papa mo? Bago lang po. Ha? Bago lang po. Bago lang. Eh baka naman magkakaayos pa kayo syempre. Sumama ang loob ko kasi sa kanya. Bakit? Kasi pag ako humihingi sa kanya, hindi niya ako binibigyan. Pero pag yung mga kapad, yung mga barkada niya, ang dali-dali niyang kausapin. Pero pag ikaw na Pero anak, pag ako na, hindi na, manghirap. Parang sinasabi ko na lang sa sarili ko, ampun ba ako? Ba't ako tinatrato ng ganun? okay. Naku na, nakaiyak naman, no? Grace, nakabidyo ako. Sana hiling ko, sana magkaayos kayo ng tatay mo. No? May gusto ka bang sabihin sa kanya? I'm sure mapapanood niya to para magkaayos kayo. Ang gusto ko lang tatuhin niya ako ng pantay sa kapatid ko. Hindi yung pinapagalitan ako kung may ako sa kanya. Siyempre, panagutan niya rin pa ako. Kahit hindi ako nag-aaral, panagutan niya rin po ako kasi anak niya ako. Hindi yung parang tinataboy ako. So ibig sabihin, mas andon yung attention ng tatay mo sa half-brother mo o half-sister? Brother at saka kuya ko talaga. Oo. Mas lamang siya ang attention niya doon. Parang ganun na nga po. Di ba dapat mas focus siya kasi ikaw dalaga, babae? Napagalitan niya rin po ako kasi nakapagtapos na ako ng pag-aaral pero nandito na daw pa rin ako. So may gusto rin sana siyang mangyari sa'yo. Parang binabato niya sa akin lahat. Binabato niya na, Balik mo yung ganun ka. Parang ganito rin ang tinatdan ko pagkatapos ng pag-aaral ko. dito pa rin. Maaring hindi pa siguro dumating yung panahon. Yun nga yung sinasabi ko sa kanya. Kasi hindi porkit nakapag-aral tayo, mayaman na agad. Kailangan pagsikapan din, no? Opo. Tsaka bata ka pa naman. O sige, Grace, bigyan kita ng pagkakataon, ipaliwanag sa tatay mo yung side mo. Bakit? Bakit naging ganyan? Malay mo, maintindihan niya sa puntong ito. Hindi naman sa lahat ng nagkapagtapos ng pag-aaral, pumunta agad sa taas. Kailangan naman sa ilalim muna bago itaas. Yun lang naman ang gusto ko sa yung intindihin mo ako. Hindi yung pinapagalitan mo ako palagi. Okay. Sa nanay mo, okay naman. Okay naman yung mama ko. Okay. Nakakaintindi naman po siya sa akin. Okay. Siya ang kakampi mo, yung nanay mo. Anong masasabi mo sa nanay mo mapapanood niya to? Ma, salamat sa tanan na imong gihatag sa kuwag sakripisyo nimo sa kuwabi sa ngani ko. Ginasabot jud ko nimo perminti.
Puhon makabawi lang ko sa imo, dili pa lang karon. Puhon makabawi ko sa imo. Sa mga kapatid mo, anong masasabi mo sa mga kapatid mo? Mga kapatid ko, tulungan niyo naman ako kasi alam kong breadwinner ako pero hindi lahat makakaya ko to kasi hirap din ako. Tulungan niyo rin din ako. Grabe. Pati ako naiiyak eh. Ha? Mahirap. Mahirap mag-alaga minsan ng magulang, no? Ang hirap po sobra. Lalo na pag mag-isa ka. Nasa stress po ako, na-depress po ako, na-anxiety po ako, nakatry po ako niyan. May time nga nasaktan ko na yung sarili ko. Wag, laban lang. Mag-pray ka lang lagi, no? Hindi habang buhay ganito. Hindi habang panahon mahirap tayo. Wag lang tayong susuko. Naawa lang ako sa kanya, mga kababayan. Hindi sa hirap ng trabaho niya. Naawa ako, alam nyo. Sa itsura niya kasi sa kababae niyang tao, sa ganda niyang yan, tingnan niyo yung mga damit niya. Oh. Ang dumi niya. Kumbaga, parang hindi siya nababagay sa ganitong trabaho. Para sorry, no? Parang hindi deserve. Although marangal na trabaho ito, mga babayan. Pero bilang babae, parang may mga trabahong nababagay sa kanya kasi persado yung kamay. Pwede patingin kamay mo, be? Ayan, oh. May kalyo-kalyo na, mga kababayan, oh. Oh, ayan. Nanginginig pa. Kumain ka na. Nag-lunch ka na. Hindi po po. Di ka pa nagla-lunch. Hindi po po. Sus, Ginoo, Diyos ko naman. Kailangan ko pagpupusin po to eh. Pagtapusin. Kailan mo matatapos? Ikaw, kaya mo tapusin yan lahat? Hindi po. 1 to 2 days po kasi yan eh. Ah, bago matapos. 1 to 2 days bago matapos. Opo. After 2 days, maibibenta nyo na. Pero siguro naman, pagbentahan, may mga kasama ka na. Meron. O pupunta yung buyer dito mismo. Hindi po. I-deliver nyo. Napaiyak na tuloy siya, mama. Nakakaawa, no? So, sige. Grace, hindi ko akalain na ganito. Sabi niya, wala silang bigas, no? Huwag kang mag-alala. Huwag kang mawala ng pag-asa. Magdasal ka pa. Lakasan mo pa yung loob mo. Huwag mo pababayaan sarili mo. Opo. Alam mo, kahit 25 years old, no? Opo. Naniniwala ka naman siguro. Alam ko malakas yung fighting spirit mo. Hindi ka makakagawa ng ganito kung mahina ka. Sabi nga nila, life begin at age 40. So malay mo, pag edad ng 40, doon ka yayaman. Sana po. Yes! Alam mo ako, sobrang hirap ng buhay ko mula pagkabata. Pero naniniwala ako minsan na life begin at age 40. Kasi I think 38 ako, nagkaroon ako unti-unti ng mga business. I think 38 or 37 if I'm not wrong. And then pag 40, doon ako medyo nakaginhawa. Kaya ipag-pray mo, ha? Opo. Sige, huwag ka na umiyak. Ayoko na umiyak. Galing ako dun sa kabila, nag-iyak-iyak na ako. Ha? Ganon ka ba talaga mapagmahal sa magulang? Opo. Sa bagay, hindi ka naman iiyak ng ganyan kung hindi mo mahal. Pero tama yan. Mahalin mo lang ang iyong magulang. Ganon din sa tatay mo. Unawain mo pa rin. Respeto bilang magulang. Ano't ano man ang sama ng loob mo, gawan mo pa rin ang paraan para maging okay. Pinagpapala ng Diyos ang taong mapagpakumbaba. Okay? Opo. Sige, no? Bigyan kita ng para may pambili kang bigas. No? Bago ako lumubog dito kasi ramdam ko palalim ako ng palalim, mga kababayan. No? Okay. Grace, bibigyan kita ng 10,000. Sana makatulong to sa'yo. Ha? Tanggapin mo to. Salamat po, Daddy Frankie. Sana makatulong yan. Sobrang laking tulong na po to.
Laban lang. Salamat talaga, Daddy Frankie. Mm. Anong unang-una mong bibilihin ngayon nakatanggap ka ng Bigas talaga, Daddy Frankie. Bigas? Bigas at saka gamot ng mama ko. Mm. Yung Okay. talagang uunahin ko ngayon. Siya ang uunahin mo, yung nanay mo. Sarili mo rin. Ayusin mo sarili mo. Ha? Okay lang yung sarili ko. Okay lang sarili mo. Sure. Sabi mo naman maganda ako. O, di ba? O nga, totoo nga. Maganda ka. Siyempre, yung mga babae, di ba? Kailangan magpaganda lalo. No? Pero tama ka. Unahin mo yung magulang mo, nanay mo. Lalo na't may sakit. Okay? Pwede ba testingin ko rin paano magganyan? Sige po. Curious ako. Ibangon mo ko dito, be. Teka lang, dahan-dahan. Ganda lang. Yan. Okay lang, testingin ko Apo. rin. Okay. Paano? Opo, dyan. Oh, Ayan. ilagay mo po dito po. Ha? Ilagay mo. Lagay Tapos ko dyan. dahan-dahanin mo ganun. Dahan-dahanin. Opo. Yan. Ay, naiwan yung laman. Sige po. Dandahan na po, baka matusok kayo niyan. Matalas? Opo. Ay, oo, matalas pala to. Talas po yan. Sige po. Dandahan lang po. Ganun po sa ilalim. Ayun. Oo. Madali lang. Oh, butong pa. Butong po po yan. Tapos, Ito po. Matigas po. hindi, gusto ko ring matry. Lakas lang po kailangan yan. Lakas ang kailangan. Opo. Tsaka, natatakot ako baka masugat ako. Malalaki na yung kamot ko pero, ayun. Yan. Ang galing. Isa pa. Ito po. Try mo po. Opo.